What we has now known. Ready? Sing. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Napakaganda po ng mensahe ni Brother Nelson.
napaisip nga po ako na parang ayaw ko nang tumayo dahil halos lahat nagpaliwanag niya na. So, pero dahil nga sa binago po natin yung ating sistema ng ating pananambahan na nagkaroon ng Bible study sa sermon. So, kailangan ko pong tumayo kahit na 15 minutes na lang. Sa umaga pong ito ay naghanda po ako. Diretso na po ako sa aking paksa. Sa kung paano tayo, at ganun din, kung paano tayo mabuhay sa mundong ito. Dahil gaya ng nasabi ni Brother Nelson, napakagulo ng mundong ito. Yung sabi nga ng 1 Timothy na sa pagdaan ng panahon ay pasama yung mundo. At tunay naman, kung atin kung mapapansin na talagang pasama ng pasama. Kung mahina lang ang paksa, sabi ko rito, huwag tayong mag-ayon, magsipag-ayon sa takbo ng sanlibutan ito. So, para hindi po tayo madala ng sanlibutan ito, ay baguhin natin ang ating mga pag-iisip. O baguhin natin yung ating mga gawin. At sa umaga po ito, naganda po ako ng isang paksa na kung paano tayong huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil napakaraming mga bagay na nag-uudyok sa atin na gumawa ng masama. Pero sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Galatia na sabi niya, kung tayo pa rin mapagod sa paggawa ng mabuti kahit na maraming problema, maraming nag-uudyok na mga gagawa ka ng mabuti, pero andyan si Satanas na patuloy na sisiraan yung ating paggawa ng mabuti. So sinulat niya sa iglesia ng Galatia at inutos. At yan ay utos na tunay ng mga Kristiyano. Ang sabi po dito, ang paggawa ng mabuti ay isang utos na gawin ng mga tunay na Kristiyano dahil nga yung unang utos po, ang inutos po sa Hebreo 10:25 na huwag paubayan ang pagkakatipon. Utos po yun na gaya ng sinabi dito na may huwag na paubayan ang pagkakatipon at pumabasa natin yan dito sa Galatia chapter 6 verse 7 to 11 na ang nakalagay po kasi dito ay huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Pero sisimulan ko po ang pagbabasa dito sa verse 7. Ang sabi po dito, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi na pabibiro sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mapagod. Ito yung paksa ko po ngayong umaga. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sa kabila ng napakaraming masasamang nangyayari sa ating mga buhay. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ang sabi ni Apostol Pablo, tingnan ninyo kung gaano kalalaking titik ang sinusulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Dahil, kung mapapansin po ninyo, dahil medyo nainis po si Apostol Pablo po rito eh. Di ba pag nagsulat po tayo ng nainis na tayo, medyo nilalaki natin yung ating sulat. Kapag sa halimbawa natin sa panahon natin ngayon na bawal magtapon ng basura dito sa pader, sasabihin mo sa sarili mo na sulatan mo kayo ng napakalaking titik dito para mabasa nila. So, ganyan yung saloobin ni Apostol Pablo dito. Na sabi niya, ganito kalalaki yung mga, sabi niya, tingnan ninyo kung gaano kalalaking titik ang isinusulat ko sa inyo. Na sana, kahit na napakaraming problema ay gumawa pa rin tayo ng mabuti. Yun lang po yung ibig niya sabihin po roon. Bakit sinabi po ng Apostol Pablo na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti? Dahil sulat niya po ito sa Galatia. Nako? Bakit niya sinabi? Dahil meron pong commotion doon sa iglesia ng Galatia nung panahon na yon. Merong kaguluhan na nangyayari po sa iglesia ng Galatia. Ang sabi niya dito, ngunit kung kayo rin ang nangagkakagatan. So mayroong pag-aalitan na nangyayari. Ang sabi niya, ngunit kung kayo rin ang nagkakagatan at nagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga lipulan sa isa't isa. So, ano yung patunay? Bakit kung nangyayari yung kaguluhan doon sa loob? May isang talata dito sa Galatia pa rin, chapter 5, verse 19, na dito nangyayari na mayroon talagang kaguluhan na nangyayari doon sa loob ng iglesia ng Galatia.